Kawawa naman ang batang ito. Sa sobrang tagtuyot, wala talagang isda. Pero okay lang, panorin mo kung paano ko papakitaan ang isda. Hindi ko inaasahan na sa tagtuyot na ito makakahanap ako ng bukal. Si Schwer talaga ang aking suwerte. Ang dami-daming isda, swerte talaga ako ngayon. Ang bait ng kapatid ko, tinuruan ako manghuli ng malaking carp. Ang kapatid mo ay kakapanganak pa lang. Paano ka niya tinuruan? Sa tingin ko, ibig sabihin ni Yunhui si Schwer ang nagdala. Ang swerte sa ating pamilya. Kaya natin nahuli ang malaking isdayos. Si Schwer talaga ang munting swerte ng pamilya natin. Ako ang dakilang ninuno ng lihim na sining, manghuli ng isda ay madali lang. Puwersa! Puwersa! Hinga! Puwersa! Ituloy mo ang pagpuwersa! Lumabas na! Siya ang kapatid na babae. Nanay, sinilang mo ang aming kapatid na babae. Totoo. Lan, Ying. Kumusta? Pagod ka na? Ay. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, ang pamilya Lu ay mayroon ng babay. Salamat sa Diyos. Ang liit-liit ng kapatid na babae, tingnan mo ang mga pisngi, sobrang lambot. Diyos ko, bakit may tatlong higanteng nakapaligid sa akin? Salamat sa Diyos. Ay. Jor, nilalamig ka ba? Yayakapin ka ni Ite. Hey! Yayakapin ka ni Ite. Teka, ano ang sinabi niya? Ay, Tay. Hindi pala sila mga higante. Dahil baby ako ngayon. Ako, ang dakilang ninuno ng lihim na shining, na reincarnate bilang sanggol. Sure, o aking sure, alasasis. Kayo tatlong anggoy, bakit kayo lumalapit? Ang lapit-lapit, baka masaktan ninyo si Schwer. Tama ba, Schwer? Ikaw talaga. May anak ka na babae, nakalimot ka na sa mga lalaki. Sayang lang, si Schwer ay sinilang sa maling panahon. Wala na ang mga pananim. Wala rin akong gatas. Ano ang kakainin ni Schwer sa susunod? Ako ang panganay, ang aking pagkain ay pwedeng ibigay sa kapatid na babae. Ako ang pangalawa, ibibigay ko rin ang aking bahagi sa kapatid. Naku! Bakit ang iba, kapag nag-reincarnate, mayaman at maginhawa? Ako naman, simula pa lang ay tagutom na. Diyos ka ba, galit na galit ako. Ang liwanag ng panahon. Bakit biglang kumulog? Oh my, baka narinig ng langit ang aking hinaing at nagalit? Diyos ko, mali na ako, hindi na ako magre-reklamo. Reklamo? Anong nangyayari? Parang nakarinig ako ang kakaibang boses. Baka naman. Boses ayon ni Schwer. Baka naman, boses iyon ni Schwer. Panganay, pangalawa, pangatlo, ito na ang critical na sandali. Unahin natin ang kapatid na babae. O, pangalawa, panganay, kayo muna. Kunin ninyo ang huling sako ng bigas. Para kay Schwer, gumawa ng lugaw. Pampabusog, okay ba? O, pangatlo, lumabas ka at tingnan. Sana makahuli kang isda, pwedeng gawing sabaw. Ang sabawing isda, pampadami ang gatas, basta may mabubuhay si Schwer. Sa tagtuyot na ito, saan ka kukuhang isda? Huwag kang mag-alala, nanay, susubukan ko, siguradong makakahanap ako. Ako, ang dakilang ninuno ng lihim na sining, hindi lang sabaw ng isda. Kahit pagkain ng buong pamilya ng isda. Madali lang para sa akin. Pangatlo, mag-iingat ka sa lab. Madalas ang pagguho ng lupa, maraming namatay sa baryo. Huwag kang mag-alala, panganay, matalas ang pandinig ko. Ikaw manting matakaw, gusto mo ring sumama, wala akong oras para sa iyo, pangatlo. Kung hindi mo ako isasama, paano ako kakain ng isda? Ayan na, dahil baby ako ngayon. Kapag hindi ako isinama ng pangatlo, iyak ako. Sige, she, isasama kita, pangatlo, okay na? Kung ganun, pangatlo. Mag-ingat ka.
Kawawa naman ang batang ito. Sa sobrang tagtuyot, wala talagang isda. Pero okay lang. Panorin mo kung paano ko papakita ng isda. Hindi ko inasahan na sa tagtuyo na ito, makakahanap akong bukal. Si Shuer talaga ang aking swerte. Isda, Pangatlo, kung magpapatuloy kang nakatulala, tatakas na ang mga isda. ay ikaw manting pilyo, tinukso mo pa ang pangatlo mo. Panorin mo, ipapakita ko sa iyo ang aking husay sa panghuhuli ng isda. Ang dami-daming isda, swerte talaga ako ngayon. Hehe, sa wakas naging matalino ang hangal kong pangatlo. Sayang lang sa katawan ko ngayon. Kaunti lang ang magagawa ko. Kung gagamit ako ng masyadong maraming banal na kapangyarihan, maapektuhan ang katawan na ito. Ang pag-unlad sa hinaharap, baka hindi ko na makamit ang immortalidad at mahabang buhay. Ang bait ng kapatid ko, tinuruan ako manghuli ng malaking carp. Ang kapatid mo ay kakapanganak pa lang, paano kanya tinuruan? Sa tingin ko, ibig sabihin ni Yung Hui, si Shuer ang nagtala. Ang swerte sa ating pamilya. Kaya natin nahuli ang malaking isdas. Si Shuer talaga ang munting swerte pamilya natin. Ako, ang dakilang ninunong ang lihim na sining. Manghuli ng isda ay madali lang. Takilang ninuno ng lihim na sining, saan nakuha ng manting ito ang salitang yan? Eto na, kain, ay, Mainit pa ang lugaw, hipan ko muna para siyo panganay. Salamat pero kaya ko na itong hipan. Mataba ang tiyan ng pangalawa, kaya niyang magutom ang buong kaldero ng lugaw ay sa iyo na. Isang munting sanggol tulad ko. Kumain ng ganito karami, hindi ba ako sasabog? Sure, hindi ka pa nakakitan fox, diba? Kapag lumaki ka, isama kita ng pangatlo para manghuli ng munting fox. Kung sino ang magsama, hindi patiyak. Anong amoy? Ang bongo? Amoy lugaw ang bongo. Naamoy mo ba? Ikaw Ludayong, ang kapatid mo ay namatay na. Iniwan kaming mag-ina, walang makain. Ikaw na panganay, hindi mo man lang kami tinulungan. Sa halip, ang mamahaling lugaw na ito, niluto mo para sa isang munting sinta. Ang bongo. Erhu, kunin mo ang lugaw. Magawalang hiya, para sa isang munting sinta. Tinulak ninyo ang ginto naming anak. Ang kapatid ko ay manting swerte, hindi siya manting sinta. Liu Chihua, hindi ka welcome sa bahay namin, lumabas ka. Mag-enjoy muna kayo sa ilang araw. Hahanap ako ng pagkakataon na ibenta ang batang yon sa oras na yon. Tingnan natin kung paano kayo magsisaya ang inyong magandang araw. Ay malapit ng matapos. Hintayin ninyo ako. Huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binalaan, maliit pa siya ngayon. Kaunti lang ang kinakain kapag lumaki na. Wala na rin kayong makain, mamamatay kayo sa gutom. Erhu, umalis na tayo. Sabawang isda! Nanay, sabawang isda! Ang sabaw na ito ay para pampadami ang gatas ni nanay, huwag ninyong galawin. Ito ay sabawang isda para sa aking kapatid at nanay. Panganay, hindi ka naman makatarungan. Ilang araw nang hindi kumakain si Erhu. Kayo ay nag-iisa lang kumakain. Pwe, murahin ninyo ako pero gusto ninyong kainin ang isda na. Nahuli ko sa gabay ko, ang kapal ng mukha. Anong ginagawa mo? Bilang panganay, inaapi mo ang balong hipag. Wala ka bang hiya? Liu Chihua, ang isda yamin, hindi namin ito kinakain. Bakit ka namin bibigyan at sinabi ko ng malinaw, hindi ka welcome sa bahay namin. Ay naku! Bakit ang bigat ng aking kapalaran? Nag-asawa ako sa pamilya Lu, wala pang 6 na buwan, namatay ang asawa ko. Ngayon, ang buong baryo ay lumikas dahil sa tagtuyot. Kayo ni hindi kami bibigyan ng sabawang isda. Wala ba kayong konsensya sa inyong kapatid? Liu Chuihua. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. Sabihin mo sa mga nakaraang taon, hindi ba sapat ang pagtulong ko sa inyo? Kunin mo ang anak mo at umalis dito. Maglakas, loob kang kunin ang pagkain ng aking anak. Maniwala ka ba? Isaksak kitang ita.
Ang langit ay bulag, bakit si Luyun siya? Ay may karne at isda na sagana. Ang aking erhu ay walang makain. At pinagbantaan pa mga lakal ng tao. Sa loob ng ilang araw, hanap ako ang pagkakataon na ibenta ang batang iyon. Para mapalitan ng karne para sa aking erhu. Hatsing! Ang lamig, sana may mainit tayong kama. At kumat. Yakap ite, halika yakap ite. Isang fox, mabalahibong munting fox. Sino ang nagsasita? Sa ikatlong malaking puno mula sa kanan, may lob na fox. Naku, nainip na ako. Paano ko sasabihin sa kanila? Yun Liu Yunfeng, Yun Hui. Magdala ang suso. Pumunta tayo sa butas ng puno. Butas ing puno. Butas ing puno. Butas ing puno. Tama-tama. Si nanay at ako ay isang isip pamilya. Tara, sumugot tayo. Baka marinig nating lahat, marinig nating lahat. Ang boses ni Schwer, ang boses ni Schwer. Ang boses ng kapatid na babay. Panganay, ikaw ang magbantay dito sa butas. Pangalawa, isama mo ang bantayan ninyo ang kabilang butas. Sa panahon ng tagtuyot, may fox pa talaga? Sa panahon ng tagutom. Baka guni-guni ko lamang. Kung nasa langit ako, gagamit lang ako ng mahika para palabasin ang fox. Sayang at sanggol ako ngayon. Ang bigat, ang pakiramdam. Ang lamig kung ganun, umuwi na muna tayo. Pangalawa, para sa kapatid na babay. Maghintay lang tayo ng kaunti. Sa ganitong lamig, lalagnatin ang mga kapatid kung magtatagal pa. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking trump card. Anong ingay? Baka pagguhong lupa? Tatay na naitingnan ni, lumabas ang fox. Panganay, pangalawa, pangatlo, maghiwa-hiwalay kayo sa panghuli ng fox. Hulihin siya. Haha, galing aking pamilya. Sa wakas ay may kumot na ang pamilya natin. Noon nakahuli tayo ng isda, ngayon naman ay fox. Baka ang ating sure ay pagpapakita ng ninuno. Kahit na, ano? Sila ay 18 mga anak. Dahil nahuli ng mga batang fox? Ayon, ay mabuting bagay. Halika, umuwi na tayo. Para-parehong pamilya bakit sila ay may isda? At may fox samantalang ang aking anak ay nagugutom. Mahal ninyo ba ang munting babaeng ito? Ngayon ipagapalit ko siyang pagkain. Nasaan ang bata? Ah, anong nangyari? Nasaan ang bata? Wala, ang bata. Paano nawalang bata? Kanina nariyan pa. Hindi ko alam. Kaslanan ko, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko naprotektahan ang kapatid na babae. Kamakailan may mga tao nagpapalit ng bata ng pagkain. Baka ang kapatid na babae ay ipinagpalit ng pagkain? Kulang pa ba? Tingnan mo ang panahon ngayon. Kung magreklamo ka pa, mawawala na itong pakete. Ikaw Liu Shuihua, noong isang araw gusto mong kunin ang isda ko. Ngayon naman ibebenta mo ako. Ngayon ginagalit mo ako. Natumbak mo ang matigas na bato. Anong nangyayari? Biglang kumulog sa walang ulap na langit. Ha! Ang tiyahing manloloko ay tinamaan ng kidlat. Multo, may multo, multo. Isang batang babae gusto mong ipagpalit ng karne. Tama lang sa iyo ang kidlat. Ang manting ito ay medyo magaling. Sino sa atin ang maliit? Sandali, sino ang kausap ko?
Naku, sa panahon ng tagutom, may ganito pa pala akong makikita. Naantasing Jade, may ningning espiritu. Mukhang mayaman ang batang ito, hindi pwede. Kailangan kong sumama sa pamilya Lu para yakapin ang malaking kita. Kaya ang aking narinig kanina ay ang boses nitong sanggol. Aba, paano mo naman nagawang kunan ang bagay mula sa isang kaawa-awang bata tulad ko? Karipot. Translation removed due to potential safety concerns. Ang lamig, sana mahanap ako ni na titay at nanay. Itong sanggol na ito, hindi pa marunong magsalita pero ang dami ng inisip. Pwepwe, kahit maganda ka, hindi mo pwedeng basta-bastang tusukin ang mukhang tao. Ayoko sa mga batang walang hangganan. Pakawalan mo ang aking anak. Tatay, si Tatay ay dumating pa sa akin. Tatay, miss na miss kita. Ang batang napunta sa aking kamay hindi ko ibinabalik. Ibalik mo si Shuer. Hindi. Shuer sunduin ka ni Tatay Pawi. Pinakialaman mo ang negosyo ko, mamatay ka. Tatay, umilag ka. Maglakas loob kang manaksak sa likuran. Ang galing ni Tatay. Sa mga ganyang hayop, dapat ganyan. Ay, Shuer, Shuer. Ay, sa counting banner na kapangyarihang ginamit ko, bakit ako nang hina ng ganito? Mukhang sa mga susunod na araw, hindi ako pwedeng gumamit ng madalas ng banner na kapangyarihan. Buti na lang, sapat na ang naipon kong pagkain. Para itagal hanggang sa bumalik ang aking lakas. Yui nakita, Tatay. Jade, mayaman. Nalala ko na. Ay taas ang patalim. Ang jade na ito ay nakita ko sa isang aklat. Si Shikong Yi ay ang bida sa aklat sa hinaharap ay magbabago. Ng kapalaran ng pamilya Lu, Diyos ko, napasok ako sa libro. Nalala mo? Ano ang nalala mo? Ang mga sumunod na salita bakit hindi na marinig? Ang mga sumunod na salita bakit hindi na marinig? Ang Jade ay iwan muna sa'yo. Kukunin ko ito kapag lumaki ka na. At ang pangalan ko ay si Kong Yi, manting isa tandaan mo. Ito ang ating kasunduan. Ito ay hindi jade, ito ay isang mainit na patatas. Natagpuan. Chino. Ang manting ito ay nakakatuwa. Bahala na ibabalik ko na lang ang jaded sa ibang pagkakataon. Tatay, umuwi na tayo. Isasama nakita ni Tatay Pawi. Si Tatay ang nagbalik sa atin mo. Lanying, Lanying. Shuer. Shuer, kasalanan ko ito, kasalanan ko. Signa basta, nakabalik na ang bata. Tumigil ka na sa pag-iyak. Nasa, buwan ka pa. Oh, nanay. Simula ngayon, tutulungan naming lahat na alagaan si AT. Huwag ka nang umiyak. Kasalanan ko talaga. Ako ang pinakamalapit kay Ate pero hindi ko napansin. May kumuha kay Ate. May pananagutan din ako. Tatay, nanay, kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya, hindi niyo kasalanan ito. Si Liu Chuihua, yung masamang tiya. Pinigilan niya ang bibig ko, muntik na akong mamatay. At kinuha rin niya ang sombrerong fox ko. Si Liu Chuihua, naglakas loob siyang nakawin ng anak ko. Ngayon, hindi ko siya patatawarin. Ang batang Luna ito, ang cute-cute. Isang maliit na sakulang may isang napalit. At nasugatan pa ang ulo ko dahil sa kanya malas. Liu Chuihua. Ninakaw mo ang anak ko at nagsasabi ka pang ganyan. Wala ka bang konsensya? Nakagulat ka, Ludayong, na wala ang anak mo. Ano kinalaman ko doon? Bakit? Akala niyo madali kaming abusuin dahil biyuda at ulila kami. Masama ka? Papatayin kita! Papatayin kita! Irhu. Liu Chuihua. Ikaw ang nagnakaw ng anak ko at may lakas ka pang magbintang. Ludayong, magsalita ka na ngayon sa konsensya mo.
Sino ba ang nakakalam? Baka ikaw mismo ang ayaw na magpalaki ng dagdag na bibig. Binenta mo ang sarili mong anak at sinisi mo pa ako. Higilan mo ang kasinungalingan. Kung hindi mo ninakaw ang anak ko, bakit nandito ang sombrerong iyan? Sino magpapatunay na sombrero mo yan? Nakasulat pa pangalan mo? Tawagin mo, sasagot ba? Bakit nakabalik itong manti cutie? Ikaw ang cutie. Buong pamilya mo cutie. Kung hindi dahil sa katalinuhan ni tatay, matutuloy nga ang balak mo. Pero, ako, ang makapangyarihang ninuno ng misteryosong sekta, napalitan lang ang isang maliit na sakong ng mais. Lugi talaga. Ang anak ko ay hindi cutie. Siya ang aming maliit na swerte. Ano? Nakita mong okay ang anak ko. At nagtataka ka. Wala akong dapat ikagulat. Dahil okay ang anak mo, bakit ka pumunta rito at nag-iskandalo? Baka naman wala na kayong makain? Ayang sako, ayon ang ipinagpalit ng baliw na babae sa akin. Naku, iyon ang kabayaran sa pagkabihag ko. Hindi pwedeng sila ang makinabang. Aray, sinasaktan akong bayaw. Anong nangyayari? Iwan umiyak at sumisigaw, malamang nagaway. Liu Chuihua, tumigil ka na sa pag-art. Sinabi na sa amin ng mga nakal ng tao. Kung hindi ka pa amin, papuntahin namin siya dito para harapin ka. Wala akong magawa. Tingnan mo maliit pa si Huzi. Araw-araw kumakain ng balating kahoy, kayo naman laging karne. Kung binigyan niyo lang kami kahit konting sabaw, hindi ako gagawa ang ganitong katangahan. Kuya, ito na lang ang nag-iisang anak ng pangalawang kapatid. Hahayaan mo ba siyang sumunod sa tatay niya? Ito na ngang panggagambalang konsensya, hindi ba? Para sa 2 pirasong karne, ibebenta mo ako. Ito ba ang tinatawag na pamilya? 2 walang utang na loob. Liu Chuihua. Sa loob ng maraming taon dahil kay Segundo, marami na akong natulong sa inyong mag-ina. Pero ganito mo ako binayaran. Ang pangyayaring ito, hindi ko nagkakahasing. Pero mula ngayon, wala nang samahan sa pagitan ng ating 2 pamilya. Wow, ang galing ni nanay. Huwag kang umiyak, nanay. Ako ang makapangyarihang ninuno ng misteryosong sekta. Hindi na kita hahayaang dumaan sa hirap. Sure, huwag kang mag-alala, hindi naiyak si nanay. Isasama na kita pa uwi. Akin na iyan. Uminom pa kayo. Talagang si tatay at nanay ang magkasintahan. Si Shuer ay aksidente lang. Sayang, 2 taong nagmamahalan. Sa huli ay makahiwalay. Isang patay, isang baliw. Masamang manunulat. Wala kang ginawang tama. Ano, ako at ang asawa ko sa huli magkahiw. Isang patay, isang sugatan. Huwag kang mag-alala. Lalakas si Shuer. Pipigilan ang trahedya. Masama, nakikipag-away ang pangatlong kapatid. Tingnan mo ang anak mo. Tinulak niya si Dazuang, dumudugo ang ulo. Mali pa lang napakasama na, wala kang itinuturo na mabuti. Hindi ko tinulak si Dazwang. Wala yon, pinaniniwalaan ka ni tatay. Hindi, ganyan ang usapan. Ang pangatlo naming anak ay makulit minsan, pero hindi siya mananakit ng tao. At ikaw isang matanda, sinisiraan mo ang isang bata ng walang ebidensya. Sinisiraan ko siya. Ninakaw niya ang prutas ko at tinulak ako. Huwag siyang palampasin, kunin ang prutas at isda. Lahat. Bakit lahat gusto apihin ng mga tahimik? Ay tong matabang bata, nang nagawing prutas at nahulog. Tapos sinisisi pa ang pangatlo kong kuya, nakakainis. Pamilu ngayon, ibigay niyo sa akin ang bating ito. Kung hindi, hindi kayo makakatas. Ano? Budayong, subukan mong saktan ng asawa ko. Ling Fugui, subukan mong saktan ng anak ko. Tigilan mo. Tigilan mo. Saktan mo siya. Aray! Masama. Guguho ang bundok. Masama. Guguho ang bundok. Takbo. Tigil ang away. Guguho na takbo, landing okay ka lang, sure. Tatay, nanay, sagipin ako. Pangatlo, pangatlo, pangatlo. Saklo, tatay, nanay, sagipin ako. Yun, hui! Tatay, nanay, sagipin ako. Pangatlo, kumapit ka. Anong gagawin ko? Hindi pa ako ganap na nakaka-recover. Hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Diyos ko, sinong magliligtas sa anak ko? Ilang oras pa bago ako makabawi ng kapangyarihan. Pero hindi na kaya ang pangatlong kuya ko. Wala na akong pakialam.
Pangatlong kuya, ililigtas kita. Sa kapangyarihan ng langit at lupa, ugat ng lahat. Yumuko ang mga bundok, sumunod sa aking utos. Hangin at kulog, dumating ang dragon. Ano iyan? Dios Tko Dragon. Diyos ng bundok. Nagpakita ang Diyos ng bundok. Sira na ubos na ang kapangyarihan ko. Hangganan ng katawan ko. Kung gagamit pa ako ang kapangyarihan, sasabog ako. Bakit ngayon nagpakita ang Diyos ng bundok? Hindi tama. Baka nagalit ang Diyos ng bundok. Kaya pinadalhan tayo ang kapahamakan? Nakita ko ng malinaw iyong anak ang pamiyalu. May inihagis siyang sumpa kaya nagalit ang Diyos ng bundok. Sa tingin ko siya ang nagpagalit sa Diyos ng bundok. Wala nang ang katarungan. Kung hindi ako gumamit ng mahika, matagal na kayong naging piping tinapay. At ngayon, sinusisipa ninyo ako? Ina ni Dazwang, gusto mo bang mahiganti? Dahil sa maliit na prutas, gaganyanin mo ang isang batang wala pang isang buwan. Ay, ang babaeng ito ay delikado. Kanina pa, kung hindi siya gumamit ng masamang mahika ang pangatlo mo, makakabalik ba siya ng buhay mo sa bangin? Anong masamang mahika? Iyan ang kapangyarihan ni Shuer. Kung hindi dahil sa kapangyarihan, makakatayo ba ng maayos ang pangatlo ko? Ditos. Anong kapangyarihan? Siya ay isang halimaw na nagdadala ang gulo. O halimaw. Hulihin ang halimaw. Ihandog sa Diyos ng bundok. Ihandog-handog. Kahit hindi kinakaya ng katawan ko ang kapangyarihan, pwede kong ilipat ang kapangyarihan sa iba. Pangalawang kuya, maganda ang katawan mo. Ikaw na! Gustong hawakan ang adik ko? Kailangan mong daanan muna ako. Masama, ang kaluluwa ko ay panandalian lang sa labas. Kailangan kong gamitin ang pinakamalakas na atake. Anong hinihintay niyo? Say. Sino mang sumama sa aking pamilya mamatay. Alright. Takbo. Takbo. Ikaw, hihintayin kita. Pangalawa, okay ka lang. Hoy, pangalawa gising ka. Tulungan kita ni tate. Pangalawa, Shuer. May nararamdaman ba kayong masama? Anong nangyari? Wala akong matandaan. Bakit ang sakit ng kamao ko? Bobo mong pangalawang kuya, dahil tinulungan kita kanina na lumaban. Kaya pala ang tapang ang pangawang kapatid kanina? Dahil sa edit mo. Wow, si ate hindi lang ang swerte na teen, siya rin ang ating tagapagtanggol. Narinig niyo pala ang nasa isip ko. Bobo mong 8, dati namin narinig ang iniisip mo? Kaya kami natuto manggisda at manghuling siro. Ibig sabihin, lahat ng iniisip ko narinig niyo. Nakakahiya. Kailangan ko rin ng privacy. Sira na, naubos na ang kapangyarihan. Hangganan ng katawan ko. Kung gagamit pa ako ang kapangyarihan, sasabog ako. Are. Ang galing Shuer ni tatay. Pero pangako mo kay tatay, huwag mong gagamitin ang kapangyarihan ng basta-basta. Simula ngayon, si tatay at ang mga kuya mo ang magtatanggol sa ayos. Huwag kang mag-alala, tatay. Ako ang tagapagtanggol ng buong pamilya. Gutom ka na, painumin kita ni nanay. Pangani pangalawa pangatlo, sumunod kayo kay tatay, magluto tayo. Wey, mahilig si Shuer sa gatas. Hindi ko alam kung gaano patatagal ang taggutom. Huwag kang mag-alala, nanay, nandito ako. Sisiguraduhin kong busog at mainit ang pamilya natin. Kidlat na may yelo. Ito ang binanggit sa libro. Ito ang pagbabago ang kapalaran ng pamilya Lu. At simula ang trahedya na paghiwalay ni tatay at nanay. Sure, huwag kang matakot. Nandito si nanay. Bagamat nauna ang punto ng kapalaran, buti na lang marami tayong nakaimbak na pagkain. Hindi na kailangan lumipat ang karamihan. Sana sa pagkakataong ito, hindi mangyari ang trahedya. Atensyon, lahat ng mamamayan dahil sa sakuna. Sumunod sa pangunahing grupo, magpatuloy sa paglipat timog. And, no?
hindi ko magamit ngayon ang kapangyarihan. Pagkatapos ng laban kahapon, may takot na ang pamilya Lu. Sa mga susunod na araw, magkakaroon ng katahimikan. Nakita na ng lahat. Ngayong taon, madalas ang sakuna. Hindi magandang manirahan sa Lao Heiko, kaya magampaki na magpatuloy sa paglipat timog. Nabanggit sa aklat, ang kidlat na may yelo ay nangyari pagkalabas ni Nanay sa buwan. Si Tatay, para maghanap ng pagkain, pumasok sa bundok nanganganib. Nakasalubong ang lindol at pinatay ng isang itim na oso. Si Nanay sa kabila ng lungkot, inakay ang 4 na anak. Sa daan ay nakasalubong ang mga tulisan. Dinala ang mga bata para maging alipin. Si Nanay ay hindi na nakabangon mula noon at dinagtagal ay pumanaw. Lahat magimpaki, alis tayo bukas ng umaga. Tara na. Nagbago na ang maraming bagay. Bakit pareho pa rin ang huling takwang kapalaran sa nakasulat sa libro? Hindi ko hahayaang mangyari ang trahedya. Sumunod sa daan, ha? Maga, kabarangay. Malayo ang lilipatan, pramapabilis. Ilabas ng bawat pamilya ang kareta. Sakyan ng matatanda at bata. Ang mga kalalakihan mauna sa unahan para maglinis ng daan. Ang iba, magpalitan sa pagtulak ng kareta. Ingat. Dahil hindi na mababago ang paglipat timog. Sa pagkakataong ito, dapat pigilan si Tatay na pumunta sa bundok, baguhin ang kapalaran ng pamilya. Yin-yang, nasaan ang kareta niyo? Para painitin ang mga bata. Ginamit kong panggatong ang kareta namin. Hindi pwedeng ganyan, nasa buwan ka pa. Malayo ang lalakbayin, paano mo kakayanin? Sakay na lang kayo sa kareta namin. Salamat. Hehe, may sasakyan na akong kareta. Nanay, 8. Tigil! Si Chowdame ay nakasakay, bakit ako hindi? Nasugatan ako, hindi ba ako mahina? Ito ang kareta namin, bakit ka sasak? Wala akong pakialam, sasakay ako ngayon. Aray! Liu Chihua, sisirain ko ang kareta ngayon, pero hindi ka sasakay. Ay, Chowdame, tinulak mo ako, wait tayo. Tigilan, Neo na yan. Tigilan, niyo na yan. Tigilan na ang pananood, mamatay ang bata. Dami, tigilan mo na. Nasasakal ang anak mo. Lumayo ka. Dalong. Sino may tubig? Iyan ang result ng pagiging makasarili. Nagisa kumain pati Dios galit. Mawa kayo, bigyan niyo ako ng tubig, please. Tulungan niyo ang anak ko. Huwag bigyan ng tubig, lalawak ang tinapay. Dali, baligtarin ang bata. Ilagay ang kamay sa ibaba ng dibdib. Tapikin ng malakas ang likod, dali. Shoo! Sigurado ka bang tapikin ang likod? Kung masaktan ang bata, anong gagawin? Iligtas mo ang anak. Iligtas mo. Tulong, may sinasaklolo. Familiar na boses, si Eitang tumata. Kuya Dali, ibaliktad si Dalong. Ilagay ang kamay sa ibaba ng dibdib. Tapikin ng malakas ang likod, dali. Panganing Lu, anong ginagawa mo? Tia Chow, nilaligtas ko si Dalong. Wala na akong oras magpaliwan. Ay anak, puro kadagdag problema. Umalis ka nga diyan. Tama nga. Hindi ito oras ng laro. Buhay tao ito. Hindi mo yan kayang panagutan. Gising ka na, Dalong. Ganyan, kuya. Laban lang. Tingnan, Neo. Nagising sa Dalong. Dalong. Buhay na talaga siya. Nakikita niyo, buhay si Dalong. Wala akong sinaktan, wala talaga. Inay, hindi ako nanakit. Alam ni inay mabuti kang bata, nagliligtas ka. Huwag kang matakot, nandito si inay, poprotektahan kita. Ang galing ni kuya, yung mga taga-bayan, walang utang na loob. Mula ngayon kuya, huwag ka nang maging mabait sa kanila. Okay lang naman ang bata. Magpatuloy na tayo. Tara na, alas na.
Itinulak namin kayong ganito katagal. Bigyan naman kayong konting pagkain para makapagluto kami. Ano bang masama doon, di ba? Lahat tayo nakihirap. Hindi naman pwedeng wala kayong ginagawa. O nga, di ba? At saka, maglabas din kayong counting bigas. Buong araw kaming nagtrabaho. Hindi pwedeng walang kapalit to. Anong tingin? Tumigil ka ba kadukutin ko yung mata mo? Ganon ba? Kaya pala kanina walang imik. Dito pala kayo naghihintay. Wang, Mazi. Nung iminong kahiyan ng kapitan, walang tumutol. Ngayon mo yan, sinasabi? Nanakawan ka na ba pagkatapos? Sinasabi mong tayo ang umabuso. Kami mga lalaki na sa unahan. Nung nagbibigay kami ng para sa inyo, bakit hindi kayo nagsalita? Na dapat bayaran sila. Tama. Wang Mazi, wala ka ng konsensya. Kaya ka nag-iisa. Oy, may konsensya ka? May konsensya ka, pinatay mo ang asawa mo? At muntik mo nang patayin ang sarili mong anak. Kung ano-ano sinasabi mo, papatayin kita. Ano ba tong gulong ito? Sa ganitong panahon, nag-away-away pa kayo. Gusto niyo bang mamatay dito? Kapitan, hindi kami nanunulso. May nagreklamang hindi patas. Inapi nila kaming mga balo at ulila. Siyempre hindi ako mananahimik lang. Sabihin niyo kung ano gagawin. Lanying. Lanying, nakabalik na ako. Buti, nakabalik ka. Anong nangyari? Wala. Yung mga maliliit na tao yan, kung hindi tayo makaisip ng paraan, para matagil na sila sa buwang biyahe. Hindi yan titigil, pero isipin ang paghay natin. May naisip na ako. Ine, gagawin ko ang sabi mo. Kapitan, nag-usap-usap kami. Para hindi kayo mahirapan. Mahiwalay na kami. Pamilya Lu, ano ba yan? Nagdadagdag pa kayong ang problema. Hindi yan dagdag problema, solusyon yan. Tama ang misis ko. Kami nasa unahan, nagbubukasing daan. Hindi namin masikaso ang mga asawa at anak. Hindi rin kami makapagpakita ng utang na loob. Sa tingin ko, ito ang tunay na abala. O nga, Kapitan, mahiwalay na tayo. Hindi na kayo pababain pa namin. Hindi, pwedeng hindi. Nawala na tayo sa grupo. Kung alis pa kayo, ano na lang sasabihin iba? Sila ang pinakamaraming pagkain. Huwag hayaan umalis. Naiintindihan ko. Talaga? Pero sa panahon ng tagutom na ito, ang dignidad ay wala ng halaga. Para sa ikabubuting lahat to. Pamilya Lu, kung alis kayo, isamanin niyo ako. Ay bibigay ko sa inyo ang karitong. Hindi pwedeng ganun. Tahimik lahat. Pamilya Lu, ganito lang ba kaliit na bagayan? Meron pa namang ibang paraan. Pwede naming hindi kayo paghiwalayin. Pero mula ngayon, bawal na yung mga guns salita. Tungkol sa pagluluto, kami naming mga baba ang gagawa. Dapat din kaming magambag sa grupo. Pero ang sangkap, bawat pamilya mag-aambag. Tatala kami kung sino ang maraming ambag. Sila ang mas maraming makakain. May tutol ba? Kung wala, ganoon na nga. Gaby na, gawin na kung ano dapat. Kailangan pa magambag. Tara na, alis na. Kanina, buti na lang si Shuer ang may naisip. Kung hindi, ang pagkain natin ay maubos na niwang Mazi at ng iba. Hahatiin nila. Ay ang bibong swear ko, halika ni tatay. Ako rin halikan ko si Ate. Ako rin. Ako rin. Saich, lahat. Hey. Ako rin. Ang lamig ng mga labi niyo. Kung tuloy-tuloy kayo, magiging estatwa akong yellow. Akala ko may panahon pa para baguhin ang wakas. Hindi ko inaasahan na ang eksena ang pagkamatay sa oso ay derating agad. Paano ko ililigtas ang buong pamilya? Pagkamatay sa oso, tama pala hinala ko.
Yung sinabi ng anak ko kanina ang masamang sinapit namin ni Lanyig. May kinalaman sa snowstorm. Sinong nasa labas? Anong nasa labas? Magnanakaw, Tay-Tay, inay habulin. Dito lang kayo, huwag lalabas. Yung mga butil ng mais. Anong ibig sabihin? Tatay si Tia Tsuehua at si Lu Erhu. Kaninang hapon nakita ko silang nag-usap ng palihim. Tiyak may masama yung dalawang yan. Tingnan natin. Ano? Two! Ito ay mag-aayapak ng daga. Masamato Lindo, Tay-Tay, inay gisingin lahat. May malaking mangyayari. Lindel, Mas sensitibo ang hayop sa kalamidad. Kung may malawakang paglipat, tiyak na lindol yan. Lanyig, gisingin mo ang mga bata. Ako naman magsasabi sa mga kapitbahay. Magkakababayan masama may lindol. Lumabas kayo. Pamilya Lu, bakit kayo gising sa gabi? Tama nga. Anong sigaw-sigaw sa gabi? May namatay ba? Ang mga daga lumilipat, baka may malaking mangyari. Umalis na kayo rito. Anong sabi mo? Lumilipat ang daga, ludagig. Hindi tibiro. Pamilya Lu, baka natulog kayo at nagkamali? Wala namang daga. Akong meron. Huhulihin natin at idagdag sa ulam. Oo nga. Ano yan? Bakit lumilipad ang mga ibon? Pag may paglipat ng hayop, may kalamidad. Kailangan mabilis tayong umalis dito. Bawat pamilya ayusin ang gamit. Maghanap ng maluwang na lugar. Hiwa-hiwalay, bilis. Kuya, protektahan mo ang bunso. Ang lakas ng pagyanig mas matindi pa sa nakaraang pagguhong bundok. Nakakatakot. Katie, inay, mamamatay ba tayo rito? Hindi, panganay, poprotektahan kayo ni tatay. Wala na ang bahay at tilda natin. Anong gagawin? Magtatayo si tatay at inaying bago. Huwag kayong matakot. Huwag mo na kayong malungkot. Tingnan kung kumpleto ang pamilya. Basta andito kayo, okay na. Linjang! Nakita niyo ba si Linjang? Nakita niyo ba si Linjang? Caitlin, hindi ba umuwi na si Linjang? Wala siya sa tolda. Wala. Kagabi matapos kumain. Umalis siyang may dalang pana. Sabik niya raw subukan ng swerte sa bundok. Kanina umuga bamagsak ang bundok. Tiyak patay na siya. Sayang si Linjang, mabuting tao. Namumundok siya para maganap ng pagkain para sa asawa niya. Ay ano na lang mangyayari? 3 buwan pa lang si Xiaorong. Mahaba pa ang buhay nila. Oo nga, sa ganitong panahon, mas lalo silang maghihirap. Linjang, walang kwenta kang lalaki. Kung wala ka, paano ka mabubuhay? Mag-GA kababayan. Ito, tingnan niyo. Bawat pamilya mag-ambag ng isang tao. Sabay-sabay tayong umakyat. Tatay, bawal kang umakyat. Katatapos lang Lindo, baka may aftershock pa. Sa oras na ito, delikado pumasok sa bundok. At nakalimutan mo ba, may oso sa bundok. Sure, makinig ka. Buhay yun, anak. Hindi pwedeng hindi iligtas ni tatay. Pero kapag umakyat si tatay, mamamatay siya. Isama mo ako, tatay. May kapangyarihan si Shu'er. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Sure, ang katawan mo ay kakabangon lang. Bawal mong gamitin ang kapangyarihan mo. Okay na ako. Kaya ko nang gamitin ang kapangyarihan ko. Sure. Alam na ni tatay ang tungkol sa oso. At marami akong karanasan sa pangangaso. Hindi basta-basta ako mapapahamak. Ikaw, dito ka lang kasama ni inay. Hintayin niyo si tatay sa baba, ha?
Tatay, kung hindi mo ako isama, hindi na kita kakausapin. Sure, huwag kang mag-alala. Ang tatay mo matutuwa ang Diyos, hindi naman siya mapapahamak. Ang sakit, pakita ko isa lang. Batang hindi marunong sumunod. Alam kong ito ang malaking kapahamakan sa kwento, pero wala akong magawa. Sandali, kung hindi ako isasama ni tatay sa bundok, pwede kong ipadala ang kapangyarihan ko. Nitong nakaraang araw, nagabawi na ako ng county. Kung ilalagay ko ang lahat ng natitira kong kapangyarihan sa katawan ni tatay, tiyak na malalampasan niya ang panganib. Sure, pero ang katawan mo, Sa pagkakataong ito, mababago ko ba ang sinapit ng kwento? May liligtas ko ba ang pamilya? Tara na, alas na. mag-ingat ka. Ethan, itong nakaraang araw, halos maubos na ang pagkain ng lahat. Pero sa inyo parang hindi naubos. Baka naman, Liu Chuihua, mag-ingat ka sa sasabihin mo, kailangan ng ebidensya. Huwag kang makalat ang kung ano-ano. hindi naman sinabi na ikaw ang nagnakaw. Bakit ka nagmamadali? Baka naman tinamaan ka kaya ka nagagalit. Liu Chuihua, kung magsasalita ka pang ganyan, maniwala ka, pupunitin ko ang bibig mo. Pamilya Liu, bakit ka nagagalit? Baka naman totoo ang sinabi ni Liu Zihua? Kasinungalingan. May sarili kaming pagkain, bakit namin ninakaw ang sa inyo? Hindi naman sigurado yan. Ang pagkain ay buhaing lahat. Sino ba naman ang may ayaw ng maraming pagkain? Sabihin mong hindi ikaw ang nagnakaw. E di papuntahan natin ukol. Lahat tayo naghihirap sa pagtakas. Bakit kayo ang hahanapan? Bakit hindi ha? Dikong, ano ba ginagawa ni inay at ni tatay? Bakit nila ako hindi sinama? Tara, sumilip tayo. Aside. Sandali, Dikong. Tingnan mo yan. Pagkain. Kaninong mais ito? Pagkain namin ito. Bakit nasa iyo? Nagutom si ate, gusto ko siyang pakuluan ng lugaw. May nakita akong dagdag na support ng pagkain. Inisip ko kung ito ay sa mga tito. 8. Hindi ba sinabi mong hindi ka nagnakaw? Tingnan mo, nahuli na ang anak mo. Naku! Kanina pa naming hinuhulan na si Liu Chuihua. May gagawin sa pagkain. Dahil sa lindol, hindi pa namin nasasabi sa mga bata. Hindi ko inaasahan, akala ko tapt ka. Ganyan ka pala, magkababayan. Hanapin natin ang lahat na nakatago sa pamilya Liu. Ito ay sa akin yata. Ito akin na. Ito akin na ito. Akin, bigyan niyo ako. Ito akin na, kukuha na ako. Ang daming pagkain. May isda at itlog pa. Saan galing? Mamasasamang tao, huwag galawin ang karne ko. 8. Saan galing ang mga ito? Wala ka nang pakialam. Ang mga ito ay po namin ng pamilya Liu, nagtipid kami. Akala mo ba tanga kami sa panahon tagutom? Ang lahat ay nagugutom. Kayo lang ang may karni sa bawat pagkain. Sa tingin ko gumagamit kayo ng masamang engkanto. Alam ko na may kakaiba sa pamilya Liu nung nakaraang pagguho. Anak ng pamilya Liu ang nagalit sa Diyos ng bundok. Ang lindol na ito, tiyak may kinalaman ka. Ako na naman. Aling Dazwang, huwag mong abusuhin ang bata dahil hindi pa ito marunong magsalita. Sobra ka naman mangpi sa bata. Ang babaeng ito ay tiyak na gumagamit ng pangkukulam, kaya nakagawa ito ng maraming karne. At ninakaw pa ang lahat ng pagkain ng baryo. Isa siyang maliit na demonyo. Ang pagyanig ng bundok ay tiyak na dulot niya. Asawa ng pamilya Liu, nanganak kang ang sumpa na nagdala ng kapahamakan sa buong angkan, hindi ito mapapatawad. Dapat siyang sunugin kasama ng maliit na sumpa na ito. Ang malas na bituin ay nagdala ang kapahamakan. Mga matang demonyo na kumukuha ang kaluluwa, ginugulo ang mundo. Sunog, sunog, sunog!
May espiritu ang langit at lupa, saksi ang araw at buwan, ngayon ay iniaalay ko ang maruming katawan. Manalangin para sa masaganang ani at pagyamanin ang mga hayop. Sunog, sunog, sunog. Kapitan ang lalaking ang pamilya Lu ay nasa bundok pa nagliligtas. Hindi ninyo magagawa ito sa kanyang asawa, Kapitan. Ginagawa ko ito para sa grupo, para sa lahat ng mga taga-baryo. Kapag bumalik ang aking asawa, tiyak na hindi kayo patatawarin. Kulog ng langit, linisin ng dumi, apoy ng lupa, sunugin ng lahat ng kasamaan. Itapon sa apoy. Nanay! Sinong mga has na galawin ng asawa ko? Tatay, bumalik ka na sa wakas. Tatay, bumalik ka na sa wakas. Bumalik ka na. Gusto na nila sunugin si Nanay. At si Schwer. Bilisan mo sila iligtas. Sure. Tate! Alam kong hindi ka mamamatay. Alagaan mo ang kapatid mong babae. Tatay, bumalik ka na sa wakas. Akala ni Schwer hindi ka makakaligtas sa panganib na ito. Ano ba ang ginagawa ninyo? Anong kasalanan ba ang nagawa ng aking asawa at anak? Bakit ninyo sila ginaganya? Kuya, hindi mo yata alam habang nasa bundok ka, ang asawa mo ay ninakaw ang lahat ng pag-gain ng baryo. At ang anak mong babae na sumpa lagi itong nagdadala ang kalamidad. Ginagawa namin ito alang-alang sa ustisya. Anong kalokohan na sumpa yan? Ang aming anak na si Schwer ay isang sanggol pa lamang. Anong kasalanan mayroon siya? At si Ying Yang. Naniniwala ko na hindi niya gagawin ang pagnanakaw. Ginagawa ninyong walang halaga ang buhay ng tao. Ludayong. Siyempre, pinoprotektahan mo ang sarili mong asawa. Pero ngayon, nahuli na sila may ebidensya. Ano pa ang may papaliwanag mo? Hindi, ako ang nagnakaw. Asawang pamilya Lu, tanungin mo ang lahat. Sinong maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Naniniwala ako. Naniniwala akong si Ate Ying ay hindi magnanakaw. Kapon nang bumaba ako ng bundok. Nakaranas ako ng lindol. Naipit ako sa isang butas. Kung hindi dumating si Kuya Lu para iligtas ako, kung hindi, mamamatay ako sa gutom o madudurog, naniniwala ako. Si Ate ay hindi ganyang tao, Linjang, dapat mong malaman. Ang pagkataon ni Ludayong, masisiguro ba nito ang pagkataon ng asawa niya? At saka, ang pag-gain ay natagpuan sa kanilang bahay. Ang ebidensya ay malinaw. Gusto pa nilang magdahilan. Hindi tama, maraming bahay ang nawala ng pagkain. Pero sa bahay nila, isang maliit na sako lang ang sobra. Ano ang tungkol sa mga nawawalang pagkain at mga sako? Pangatlong kapatid, pumunta kang palihim sa bahay ni Erhu at hanapin ang pagkain. At dalhin mo siya dito. Tate, darating agad ang ebidensya. Kung magtatagal ka pa, Liu Cuihua. Ngayong araw ing lindol, kung hindi dahil sa babala ni Ying Yang, nadurok ka na sana. Ako ang nasa unahan lumalaban. Ang kapalit ay pagka-trader mo sa akin. ano ginagawa mo? Ito ang pagkain ng bahay namin. Boses ba ni Erhu yan? Sinabi ni Erhu na dapat sunugin ang nanay ko at kapatid ko. Dapat siya paluin. May mali ba ako? Lahat kayo ay mga sumpa. Hindi ba ito ang sasakong pakin namin? Naku, kagabi masyado akong nagmadali ang ibang pagkain. Inilagay ko sa tent ng pamilya Lu, nakalimutan ko ang mga sako. Ito ang pagkain ko, ay ko pala Liu Cuihua. Nagpapanggap kang inosente, ginagamit mo ang lahat, diba? Hey, kababayan. Bilisan natin pumunta sa bahay ni Liu Cuihua at hanapin. Liu Cuihua, nasa harapan mo na ang evidences. Ano pa ang masasabi mo? Ninakaw mo at sasimo sa iba, Liu Cuihua. Ikaw pala ang pinakamalalim magtago. Si Kuya Lu ay mabuti sa inyong pamilya. Madalas kayo alagaan sa daan. Pero kayo pa ang sumira sa kanya, walang utang na loob.
Ang tulad mo ay hindi dapat nasa grupo. Umalis kayo. Masamang tiyak, nangapi kayo ng nanay ko. Ito ang karma ng masasama. Hindi ako ang nagnakaw. Si Lu Yunhui ang nagplano, siya ang naglagay sa akin. Ikaw ba ang naglagay ng ninakaw na sako? Sa katawan ni Erhu. Sino ang nagturo sa iyo? Hindi ako. Masamang tiyak. Hanggang huli matigas pa rin ang ulo. Hindi ko na kaya. Lu Yunhui, ang tanga mo talaga. Binigyan kang bitag, pumasok ka agad. Dapat lang kayo sunugin. Erhu, ano sinasabi mo? Wala naman akong sinabi. O baka, naman. Ikaw ang nagbitak para saktan ako. Kasinungalingan. Ikaw mismo ang nagnakaw ang pagkain. Gusto mo akong idamay. Hindi mo ako maloloko. Ginawa ko lahat ito para masunog kayong mag-ina. Liu, Suihua. Ganyan mo ba ako kamuhi? Bago tayo, naghiwalay. Sa mga nakaraang taon, lahat ng magagandang bagay sa inyo ko muna binigay. Pagkatapos, dumating ang tagutom. Hindi ko naman kayo pinagkaitan ng pagkain at damit. Binigyan ko kayong tulong. Hif, sabihin mo. Anong kasalanan ko sa iyo? Gusto mo kaming mag-ina. Anong kinamumuhian ko sa iyo? Huwag mo akong sisihin. Lahat tayo naghihirap. Bakit lahat maganda sa iyo napupunta? Bakit ka nagdedeliryo? Erhu, ano ang sinabi ni nanay? Bakit wala akong malala? Kung magpatuloy ka sa pagsisinungaling, pareho tayong mapapahamak. Naalala ko na. Kahapon ang nanino sa labasing tent. Ay, kay Erhu. Ikaw ang nag-utyok kay Erhu na nakawin ng pag... At sadyang inilagay sa haraping bahay namin, diba? Sabihin mo. Ikaw ang nag-utyok kay Erhu na nakawin ng pagkain. At sadyang inilagay sa harap ng bahay namin, diba? Sabihin mo. Tita, hindi kami nagnakaw. Song Lanying. Huwag mo akong batuhin kasalanan para sa anak ko. Kahit kami ay biyud at ulila, hindi kami gagawang ganyan. Pag nanakaw na kriminal, Tama, ako ang nagnakaw ng pagkain. Sa tagutom na ito, kahit balating kahoy ay hindi makabusog. Kung hindi magnakaw, magugutom kami hanggang mamatay. Kasalanan ni Lu Yunhui. Hindi ko pa tatago na huki na niya ang sak. Liu Chihua, ang anak mo ay sa harapan ng lahat. Umamin na sa lahat. Ano pa ang may dadahilan mo? Ayan na. Ang masamang tiya ay makakakuha ang kanyang karma. Lahat ito ay plano ng nanay ko. Wala akong kinalaman, sabi niya mas mabuti nang maging magnanakaw kaysa mamatay sa gutom. Pinilit niya akong magnakaw kung hindi daw babali ng binti ko. Tama na ba ang drama mo? Ngayon ay panahon ng tagutom. Lahat ng tao sa baryo ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi pagkain ang ninako mo, kundi ang buhay ng lahat. At saka, muntik mo pa mapatay ang mag-ina ng pamilya Lu. Ang ganyang asal ay hindi dapat sa grupo. Kapitan huwag. Pakiusap patawarin mo kami ng anak ko. Ngayon sa labas ay tagutom. Kami ay biyud at ulila umalis sa grupo ay kamatayan. Kapitan, Ha! Huwag saktan ang aking swear. Nanay, ano nangyari sa iyo? Tatay bilis si nanay ay halos patay na. Paano nangyari to? Kahapon ay mayos pa siya. Si nanay ay kakapanganak pa lang, mahina ang katawan. At sa pagod at lamig, nagkaroon siyang lagnat. Naku! Ang sugat sa loob ni nanay ay komplikado. Hindi na kayang pigilan ng espiritual na enerhiya. Kasalanan ko, kahapon hindi ko nalagaan si nanay. Kasalanan ko, kagabi dapat pinain at kasiya. Hindi ito oras para sisihin ang sarili. Ang dapat gawin ay pababay ng lagnat ni nanay. Pero, saan dito may halamang gamot para sa lagnat? Ito ay liblib na bundok. Saan hahanap ang gamot? Tay! Dalhin ang mga bata at magpatuloy. Ang sakit ko. Malamang ay hindi nagagaling. Lanying, anong kalokohan sinasabi mo? Basta nandito ako. Hindi kita pababayaan. Manatili kang kalmado. Ngayon ay masama ang panahon. Maraming kalamidad. Kailangan kong humanap ng lugar para kay nanay para magpagaling.
Tatay, nakaramdam ako ng isang treehouse gamit ang aking isip. Siguro pwede tayo doon para magpagaling si nanay. Panganay, kunin mo ang kumot. Tatay, maini ang katawan ni nanay, pero nanginginig pa siya. Maputi ang labi ni nanay. Tatay, bigyan mo kaya ng sabawang karne si nanay. Hindi pa siya kumakain ngayong araw. Lulutuin ko agad. Tatay, ang karne ng kuneho ay mainit. Ang sabawang karne ay magpapalala sa sakit. Ngayon, kailangan mo nang pababain ang lagnat. Joer, ano gagawin natin ngayon? Kakahanap ko lang, sa bundok malapit sa treehouse, may halaman na pampababang ang lagnat. Pwede tayo maghanap doon. Sage pupunta na ako agad. Panganay, pangalawa, pangatlo. Bantayan ninyo si nanay. Kuya, may bayadyo ba sa bahay? Painitin sa apoy. Ipahid sa talampakan ni nanay. Pangalawang kapatid. Ihiga mo muna si nanay, tanggalin ang sapatos at medyas. Painitin ang bayadyo sa apoy. Pagkatapos gamitin ang mainit na bayadyo para ipahid sa talampakan. Habang pinapahid, imasahe mo rin. Hindi na nanginginig si nanay, hindi na nanginginig ang katawan niya. Nagpapawis na rin siya. Mukhang epektibo nga. Joer, nakuha ko na ang gamot. Ang galing ni tatay, mabilis mong nahanap ang halaman. Bilisan natin painuman si nanay. Sage, lulutuin ko agad. Narito na ang gamot bilis pangalawang anak. Yingyang, matulog ka muna. Yingyang, pag inom mong gamot ay gagaling ka. Matulog ka pa ang kaunti. Lulutuin kita ng lugaw. Ang galing! Bumaba na ang lagnat ni nanay. Nanay, huwag umiyak, masasaktan ang mata. Huwag iyak, huwag iyak. Kasalanan ni nanay. Hindi kita naalagaan ng mabuti. Simula ngayon, hindi na papayag si nanay na masaktan si Shreya. Poprotektahan ko rin si nanay at ang pamiyang ito. Narito na ang lugaw. Pasensya na, ako ang pabigat sa inyo. Anong sinasabi mo? Walang pabigat-pabigat. Ikaw ang asawa ko. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ganyan? Ihahanda ko ang tatlong anak na lalaki. Akyat kami ng bundok para humanap ng pagkain. Tatay, kuya, gusto ko rin sumama. Paano makakalimutan ni tatay ang munting swerte ng pamilya? Isasama kita ni tatay. Sa liblib na bundok na ito, may pagkain ba doon? Nanay, huwag kang mag-alala, bahala na ako. Dahil ako ang ninunong ang mahika. Sage, sure. Alis na kami. Mag-ingat kayo. Tara, sumama kayo sa tatay. Tatay, kuya, at titingnan ninyo iyon. Magie bata, tingnan ninyo. Ano ayon? Tara. Magie anak, tingnan ninyo. Gay kabuti, maraming kabuti. May pagkain na tayo ngayon. Kastanyas, pwede kainin kuya, ilagay mo sa bag. Maga-frozen na prutas ng bundok, masim matamis, masarap. Pangalawang kapatid, ilagay mo sa bag. Maraming walnuts sa puno maganda sa utak. Pangatlong kapatid, ikaw na. Teka, may batis dito. Crayfish, crayfish. Tatay, ikaw na ang bahala.
Matagal na akong hindi nakakita ng ganito karaming pagkain. Oh, ang kabute pwedeng gawing sabaw. Kastanyas at walnut. Pwedeng patuyuin para maging stock na pagkain. Ang galing kapatid na babae, parang walang hindi niya kaya. Kayo rin ay magaling. Pero sa ganitong tingin baka hindi pa sapat ang pagkain. Sa susunod na lang. Babalik tayo ulit. Sayang! Ang daming masasarap na bagay. Ngayon hindi ko pa makakain. Ikaw talagang matako na bata. Kapag lumaki ka na, pakainin ka ni tate in todo. Umuwi na tayo para makita si nanay. Ito ay... mga hayop sa bundok, hindi. Ang mga hayop sa bundok ang pinakasensitibo sa kalamidad. Dapat matagal na silang nakatakas. Paano may maiwan pang hayop? Maliban na lang kung... Tatay, tingnan niyo. May tao bang kumakaway doon? Kakaiba. Bakit may masamang kutob ako? Ang silweta na iyon, parang eksaktong katulad ng paglalarawan sa aklat. Eksaktong kapareho. Malapit nang dumating ang bagyo ng buhangin, delikado sa bundok. Umuwi na tayo agad. Bakit siya tahimik? Baka may nahanap na kayamanan. Tate kuya takbo oso. Swear, huwag kang manakot. Sana naman may oso dito. Yung kumakaway kanina ay oso. Huwag kayong matulala. Takbo. Oso talaga, may anak takbo, bilis-bilis. Takbo. Pangatlo. Takbo. Ate, kuya, sa kaliwa kayo. Tatay, pangatlong kapatid. Tayo sa kanan. Para mahati ang atensyon ng oso. Kuya, ingat. Aray pangalawa, buhatin mo muna si ate at tumakbo. Tatay, sabay tayo. Anong gagawin? Kulang na naman ang kapangyarihan ko. Ate, hindi na kaya ni tatay, tulungan mo siya. Kahit pinako ko ang takbo ng tadhana sa aklat, lumalabas pa rin ang trahedya sa ibang anyo. Ibig bang sabihin, hindi maiwasan ang trahedya sa aklat? Tatay! Panganay, pangalawa, pangatlo, okay lang ba kayo? Okay lang. Ikaw pala. Hindi nagsinanggaling ang aklat. Ikaw nga ang tagapagligtas ng aming pamilya, Lou. Tagapagligtas? Ang boses na ito, familiar. Munti, ikaw pala. Maraming salamat, binata, sa pagligtas sa amin. Huwag na kayong magmagandang loob. Nakita na tayo noon, ngayon ay tadhana na muling magkita. Tatay, nakalimutan mo. Noong araw na inagaw ko ang isang pirasong jade. Ayan ang kuya na ito. Siya pala. Sure. Napakaswerte mo talaga. Nakakilala kang ganong tagapagligtas. Ibigay mo ang kamay mo. Malalim ang sugat pero hindi naman delikado sa buhay. Inuman itong gamot 3 beses isang araw. Makakatigil ang dugo at makakapagaling ang pasa. Salamat, munting binata, sa pagligtas sa buong pamilya namin. Maaari ba naming anyayahan kayo sa aming munting tahanan para makapagpahinga? Para mabayaran namin ang inyong kabutihan. Sa amin. Oo nga, delikado ang liblib na bundok na ito. Hiwalay na kami sa grupo ng pamilya Lou. Kulang na kulang kami sa isang malakas na tagapagtanggol na tulad mo. Natapat ang munting ito, okay lang. Gusto ko ring malaman kung ano ang ibig sabihin ng kanyang inisip. Samahan ko na lang sila.
amang pamilya. Anong at nangyari? Ying Yang. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Nanay, napakamot si tatay ng oso habang inililigtas kami. Salamat sa munting binatang iyon. Kung hindi, patay na kami. Maraming salamat, Munting Binata. Ginang Lu, huwag na kayong magmagalang. Tungkulin ko lang ito. Amang pamilya. Huwag kang mahulog. Hindi ka namin mabubuhay kung waka. Ako ang mga bata ay nangangailangan mo. Chache! Turuan mo pa ako manghuli. Bumangon ka at turuan mo ako. Hindi pa ganap na gumaling si nanay. Huwag kang babagsak. Tatay na pakaliat pa ni ate. Hindi mo pa siya narinig? Tumawag sa iyo ng personal. Kailangan mong mabuhay. Ngayon nasaktan si tatay ng oso, may sakit si nanay sa sipon. Ang tadhana sa aklat ay naulit sa ibang paraan. Susunod ang mga kuya ko kaya. Hindi ko papayagang maulit ang trahedya. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko. Amang pamilya. Aying. Ang tadhana ng aklat ay bigbang sabihin. Ang munting ito ay hindi taga sa mundong ito. Pakawalan ang pamilya ko. Bakit hindi ko pa rin magamit ang aking kapangyarihan? Simula ngayon, kayo ay miyembro ng aming tribo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makisama sa mga tulisan na tulad ninyo. Tulisan. Huwag saktan ang aking anak. Panganay. Huwag. Huwag. 8 na naginip ka ba ang masama? Buti buhay pang mga kuya ko. Gising na pala kayong lahat. May mahalaga akong sasabihin. Nakatanggap ako ng lihim na sulat. Ang mga bandidong hinahanap ng pamahalaan ay may kilos na. Aktibo sila sa direksyong silangan. Kaya, kailangan nating magpalit ng ruta sa kanluran tayo pupunta. Yung mga bandidong nasa aklat, ibig sabihin, ngayon, makakatakas tayo sa kamatayang dulot ng mga bandido. Ha? Buti naman, hindi na tayo makatagpo ng bandido. Tama ang hinala ko. Ang munting ito ay may kakayahang makita ang hinaharap. Ginang Sikong. Kayo ang tagapagligtas ng aming pamilya, Lu. Pinakakatiwalaan namin ang inyong desisyon. Kaming pamilya ko ay sasama sa inyo sa kanluran. Ayusin ko na ang mga gamit natin. At alis tayo ngayon din. Ayan kaya? Yuan, Sino yan? may boses sa Lu. Ay, lumabas. Mawa kayo, tulungan niyo kami. Medjie kababayan. Ano ba yan? Hindi naman tayo ganyan. Tayo kayo, magsalita tayo. Tumayo kayo lahat. Lingjong! Hindi ba sumama ka sa malaking grupo sa Timo? Bakit? Nandito ka? Lin Jong. Anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan kayo? Kuya Lu, ikaw nga. Ito ba ang treehouse na hinahanap niyo? Hindi mo pa sinasabi. Bakit kayo nakaganito? Kuya Lu, hindi mo alam. Ang hirap ang dinanas namin. Pagkatapos na yung maghiwalay nung araw, sinulubong kami ng sandstorm. Hindi kami makatayo ang tolda. Marami sa amin ang namatay. Pagkatapos, nagasakit pa kami. Marami ulit ang namatay. Ngayon, kami na lang ito. Kuya Lu, wala na talaga kaming mapuntahan, walang matuluyan. Ubos na ang pagkain. Maawa kayo, tanggapin niyo kami, kahit bigyan lang niyo kami. Ang matutuluyan. 8. At tumayo ka mag-usap tayo ng mayos. Pwede nating pag-usapan. Hindi dapat tumagal sa treehouse. Malapit na rin kaming umalis, pero dahil may bandido sa silangan, nagdesisyon kaming pumunta sa kanluran. Kanluran, kabaliktaran yun, at delikado ang terrain sa kanluran. Kami na matatanda at mahina, sa kanluran ay tiyak na mamamatay. Tama, sa silangan may malaking grupo. Sumunod sa malaking grupo. Doon tayo mabubuhay. Yung usapang bandido sa palagay ko,
Dahilan lang yan para hindi nyo kami tanggapin. Kasinungalingang gawa-gawa lang. Tahimik. Maji ay kababayan. Naniniwala ako sa desisyon ni Jessica. Hindi niya hayaang mamatay tayo ng walang kabuluhan. Ang ayaw sumama sa kanluran. Dito na tayo maghihiwalay. Liu Cui, Hua. Noong araw, naging mabait ang kapitan at hindi ka pinalaya sa bayan ng Peras. Ikaw, naman. Ngayon, nagmamakawa kang bumalik. Impossible. 8. Sabi nga walang gabi na hindi na umaga sa magkamag-anak. Sobrang samang loob mo naman. Sir, pamangkin mo pa rin yan. Hindi mo naman hayang. Mamatay siya, di ba? Liu Hua, wala ka talagang hiya. Halos mamatay ang asawa at anak ni Liu dahil sa'yo. Paano ka nila tatanggapin? Walang utang na loob. Hindi niyo kami tinutulungan. Tapos magsasalita pa kayong masama. Si Erhu mas malaki pa braso sa ulo ko. May kapal pa kayong magbanggit ng utang na loob. Kuya, noong nahiwalay tayo, dinala mo lahat ng pagkain. Kaming gina, wala na talaga kaming makain. Tingnan mo si Erhu, gano'n na siya kakaya. Kahit hindi mo ako kawan, mao ka naman kay Erhu. Siya ang nag-ayos sa mong katid sa ama't ina. Tiyo, tiya? Maawa kayo, tanggapin niyo kami ni nanay. Susunod ako sa inyo. Ang arte, pilitin mong umiyak ka ba ang tagal? Puro iyak lang yan. Tatay, huwag mong isama ang masamang tiya na yan. Para naganyaya ang lobo sa bahay. Tiyo. Binugbog ako ni nanay. Hindi niya ako pinapakain. Masama siya ang babae. Erhu, anong sinasabi mo? Ako ang nag-alaga sa iyo. Ganyan mo ako gagantihan. Ano gagawin mo? Ngayong sumama ka sa tiyo mo, huwag mo na akong tawaging nanay. Tatay nanay, etay pasensya na. Kasalanan. Hindi ko nabantayan si Erhu. Wala akong silbi. Ako ang kuya. Wala akong ingat. Kasalanan ko, dapat binantayan ko ang pagkain pamilya. Panganay, pangalawa, pangatlo. Hindi kasalanan ni tatay. Kung hindi ako naging mabait, hindi tayo naganyayang lobo. Anong kikinalaman ninyo diyan? 1,000 araw may magnanakaw, pero walang 1,000 araw na nagbabantay. Ngayon ang dapat nating isipin, kung paano tayo mabubuhay. Hindi ang pagsisisi. Lakasan niyo ang loob. Dahil lang sa munting pagsubok ay susuko na. Mahaba pa ang buhay. Pababayaan niyo bang talunin kayo ng munting pagsubok? Tatay, nanay, mga kuya. Nasa pagtakas tayo, nakikipaglaban tayo sa tadhana. Pagkain lang yan. Nandito ako. Siguradong mapapakain ko kayo. Tama si Shuer, basta buhay tayo. May pag-asa. Hindi tayo pwedeng magpalamon sa lungkot. Ito ay mula sa mag-asawang landyang sa tabi. Bilang pasasalamat sa pagtanggap natin sa kanila. Libreng bigay na pagkain. Huwag kayong mag-alala. Simulang pumayag akong samahan kayo, susundan ko kayo hanggang wakas. Lahat ng pagsubok, haharapin nating makasama. Kuya Sikong, bukas umakyat tayo sa bundok para mamitas. Ingat kayo, madulas ang daan sa bundok. Sa silangan may kuweba dun. Maraming nakatagong mga hayop malapit doon. Nakapunta na kaya ang manting ito rito? Sa itaas ng ilog may maliit na lawa. May mga kuneho sa tabi. Ang manting ito ay hindi ordinaryo. Matapos magpahinga ng matagal, sa wakas ay kaya ko nang gamitin ang kapangyarihan ng sinaw ng master ng Xuanman. Sayang baby pa ako at hindi makakain kahit ano. Kapag lumaki ka na, bibilhin ko ang buong bundok para sa iyo. Kain ka ng kain. Wow! Hindi ko inakala na si Kuya Sikong ay may ganito kalaking pangako. Simula ngayon, kapit ako sa iyo ng mahigpit. Tingnan mo ang dalawang bata, bagay na bagay, ang ating Shuer. May mag-aalaga na sa kanya. Aking alagyan na anak, hindi ko pa siya nasasaktan. Si Liu Hua yan. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya, ang walang hiya ay humahabol ulit.
Malamang may masamang balak. Magkunwari kayong may kukunin at magtago muna. Sinong tumama sa akin? Suel, mang-awe? Papatayin ko kayo. Panganay, pangalawa, pangatlo, bawal manakit. Tao ba yun? Masyado yata kaming gutom. Napagkamalan naming oso. Mag-Suel, sinasadya ninyo to. Saan may oso? Kung may oso. Kanina pa kayo nakain. Liu Cuihua, anong pakay mo? Liu Cuihua. Anong ginagawa mo rito? Bakit ikaw lang ba pwedeng umakyat? At ako bawal maghanap ng pagkain. Pero kuya, kahit gaano kakagutom, hindi mo dapat kainin ang mga bagay na yan. Mga bagay na yan ay hindi kinakain ng aso. Dahil, ninakaw mo ang pagkain namin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ay nararapat lang sa akin. Magie Suel, Anong gagawin mo, Tia Maylinta ka? Tutulungan kitang pupukin, pangalawa, pangatlo, tulong. teka lang. Buti nga, pinanyakawan niya tayo. Sayang may napulot pa naman akong ganito kalaking lupa. Sana gumamit na lang ako ang bato. Siguradong duguan ang muha niya. Alam ko na ang pagkakamali ko. Tatay, nanay. Wala sa tatlo kung kuya ang may sala. Ako ang nag-utos sa kanila. Tatay, nanay, wala sa tatlo kung kuya yon. Ako ang nag-utos sa kanya. Ito ang tinatawag na gantihan. Ang magpakatigas lang naman, kaya ko rin yan. Signa sa pagkakataong ito, pero sa susunod, wag nang magloko. Opo, Te. Gutom na ko, pagkain naman. Dahan-dahan lang, mainit pa. Yunong Kong, ito po ay. Celio ang korte. Sulat mula sa palasyo, may pagbabago sa loop. Iniutosan ako ang emperador na bumalik agad. Kuya Kong, alis ka na ba ngayon? Jinong Kong, sa lahating pag-alaga mo sa pamilya namin, ang utang na loob na ito. Hindi pa namin nasusuklian sa iyo. Huwag na kayong mag-alala. Tangkulin ko lang ito. Kuya Yi, magkikita pa ba tayo? Iya din. Maging simbolo na lang ito ng ating dalawa. Malayo man ang ating paglalakbay, tiyak na magtatagpo pa tayo. Kuya Kong, kapag lumaki na ako, hahanapin kita. Huwag mong kalimutan, nangako kang bibigyan ako ang sariling bundok. Bakit kami dapat magdusang ganito? Tama nga. Hindi ba takot sila sa mga tulisan? Gagamitin ko ang pagkain ko para iligaw sila sa kanluran. Kung ayaw ninyo akong mapabuti, huwag din kayong magiging mabuti. Kanina nang umakyat ako para humanap ng pagkain, may nakita akong grupo sa tuktok. Di ko alam kung ano ginagawa nila. Baka mga tulisan? Magie tulisan. Hindi ba sinabi ni Kuya Lu na nasa silangan ng mga tulisan? Paano sila mapupunta sa kanluran? Baka namalikmata ka lang. Magie tulisan. Hindi ba naiwasan na natin sila? Bakit nakita pa rin tayo? Kuya Lu? Sa tingin mo trading ba talaga ang mga tulisan? Sa lohika, dapat nasa silangan sila. Pero mas mabuti pa rin maging may nga tayong lahat. Ganito na lang. Bawat pamilya, magbigay ng isang tao. Magpalitan tayo kada kalahating oras. Kapag may napansin, agad na ipalam. Hindi magkakamali ang impormasyon ni Kong Yi. Saan kaya nagkamali? Baga naman. Hindi ba talaga mababago ang kapalaran ng aking mga kuya?
Hey, wag masyadong mag-alala. Bukas alis na tayo agad dito. Masama, lumabas kayo, may rating. Maraming tao. May rating, maraming tao. Masama. Nga tulisan nga mabata bumangon na bilis. Anong nangyayari? Anong gagawin natin? Papunta na rito ang mga tulisan kasama ang kanilang mga tauhan. Wala tayong armas, di natin kaya. May dala silang sandata. Hindi kaya patayin nila tayo. Anong gagawin? Mga kababayan, sa sitwasyong ito, imposibleng tumakas. Mas mabuti pang sumuko na lang tayo. Hindi pwede, tayo mga matapang na lalaki. Paano tayo susuko? Kuya Lu, akala ko may prinsipyo ka. Pero duwag ka lang pala. Hindi rin ako sangayon. Tayo ay mga tunay na lalaki. Paano tayo susuko nang hindi lumalaban? O nga, kung susuko tayo, papayagan ba natin silang umapak sa ating mga ulo? Huwag tayong susuk... Tama, huwag susuko. Magie kaibigan. Ganito kasi iyan. Kahit marami tayo, marami rin ang matatanda babay at bata. Wala tayong tamang sandata. Wala ring mayos na plano. Tayo na lang ilang kalalakihan. Paano natin lalabanan mga tulisan sa mas malakas? Kuya Lu, narinig ko na ang mga tulisan dito ay napaka-brutal. Kung kunin lang nila ang mga gamit, pero patingin pa tayo, ano ang gagawin natin? Kaya dapat handa tayo sa dalawang posibilidad. Ito ang plano ko. Masama. Malapit na makarating ang mga tulisan sa kagubatan na ito. Masama malapit na ang mga tulisan sa kagubatan. Huwag kayong magpanik. Pakinggan ninyo ako ganito. Magtago muna ang lahat ng babay at bata. Itago rin ang lang pagking, ang natitira. Sumabay sa akin. Salubungin ang mga tulisan. Sure, maging mabuti ka ha. Kaptapos na ako sa trabaho ko. Hahanapin ko kayong nanay mo. Hey, anong sabi mo? Wag mo akong iwan ngayon. Yun Liu. Ako sa iyo ang bunso, lalaki ka na. Sa susunod, tandaan mo. Alagaan ng mabuti ang nanay mo at ang mga kapatid. Naintindihan mo ba? Opo, Tay. Tiyak na alagaan ko sinananayan ang bunso. Bumalik ka rin agad, naghihintay kaming lahat sa iyo. Kuya, ibalik mo ako. Ayaw kong umalis. Hey, bumalik ka. Nanay, kahit kami ang pinoprotektahan, hindi rin dapat kaming walang gagawin. May paraan ako. Nalala ko may maliit na burol sa malapit. Maraming puno doon. Pwede nating gamitin ang lugar na iyon at ang mga palumpong para gumawan bitag. Kung hindi talaga kaya ni tatay at ang iba, kailangan nating lumaban hanggang kamatayan. Bakit hindi ko naisip iyon? Ang talino na anak ko, titipunin ko na ang mga tao. Para gumawa, imbitag. Sure, kakana, pa talaga ito. Huwag kang mag-alala, bahala na ako. Tapos, Mga kapatid, sundan ninyo ako. paano naman nakarating agad ang mga tulisan sa likurang bundok? Maghiwa, hiwalay. Lanying, Lanying. Tay! Ama, paano kayo nahuli lahat? Ang cute-cute. Gumawa kayo ng mga bitag. Para salubungin ako. Liu, Suihua. Ikaw ang nagdala ng mga tulisan dito. Paano mo nagawa ayon? Hindi ninyo ako binigyan ng tirahan. Kailangan ko ring humanap ang paraan para mabuhay. Ang cute-cute. Niloloko mo ako? Migay kapatid. Si Jatakihin, walang itira. Migay kapatid. Lusab, walang itira. Dapa,
Sabihin mo, siya ba ang nagudyok sa mga ito na gumawa ng bitag? Tuwagin ninyo, kunin ang kamay niya, katalasan ng talo. Huwag galawin ang asawa ko. Ama, Ang gusto kong patayin, hindi mo pakikialaman. Putilin. Naku kanina sa paggawang bitag. Naubos ko ang espiritual na kapangyarihan. Anong gagawin ngayon? Huwag. Teka. Ito ang diaden ni Kong Yi. Ano ang relasyon mo kay Kong Yi? Naalala ko na. Itong si Kong Yue ay ang nakababatang kapatid ni Kong Yi. Dahil magkaiba ang prinsipyo, ang isinaging tulisan, ang isa'y pumasok sa pamahalaan. Dahil magkaway sila, gamitin natin ito. Gino, sa totoo lang. Ang batang ito ay anak ng kaibigan ni Kong Yi. Dahil abala siya sa gawain sa palasyo, hindi niya ito malagan. Kaya pinagkatiwala niya sa aming mag-asawa. Itinuturing niya itong parang tunay na kapatid. Kaya ibinigay niya ang jade na ito para protektahan siya. Gino, ang batang ito ay mahalaga kay Kong Yi. Ang buhay, ang buong baryo namin, nakasalalay sa batang ito. Kung saktan ninyo siya, ang mga tauhan ni Kong Yi ay hindi kayo patatawarin. O nga hari, handa kaming maging alipin ninyo. Huwag lang saktan ng batang ito alang-alang kay Kong Yi. Hari, nakikiusap ako pakawalan ninyo ang kapatid ko. Pakawalan ng kapatid ko. Pakawalan ng kapatid ko. Harilan lang ito. Itong batang babay. Ay tunay na anak ni Song Lanying. Huwag kayong maniwala. Tumahimik ka. Ako ang bahala. Huwag kang smakialam. Dalhin lahat. At bumalik sa itim na kuta. Pilas, maglakad ng mayos. Hoyer, wag kang matakot. Nandito si nanay. Nanay, ang mga taong iyon ay mukhang taga-baryo Lihua rin. Hindi ba sila ang mga magsasakang nagdesisyong dumaan sa silangang ruta? Sa huli, pinagsama-sama rin tayong lahat. Totoo ba ang sinasabi sa kwento na ang itim na kuta na ito ay hindi rin matatakasan ng pamilya ni Ming Lu? Paano ba tayo makakatakas? Hari, bakit ninyo sila pinatira? Halatang nagsasinanggaling ang batang iyon. Tumahimik ka kahit peke magandang pay nito. Hindi ko kasi gusto ang buhay ni Kong Yi. Gusto ko siyang maging miserable. Gusto ko ring maranasan niya ang sakit na makita ang mahal niya na mamatay sa harapan niya. Kayo paano ninyo pakitunguhan ang mga ito? Bukas, lahat ng lalaki pumunta sa minahan. Lahat ng babae sa trabahong pambahay. Ikaw ang magbantay. Tiyak na susunod ko ang mga ito. Yung masamang tiya, siya pa ang magbabantay sa atin. Eh di ba balik tayo sa kanyang kamay? Ang hirap trabaho ni nanay. Sayang hindi pa ako nakakabawi ng espiritual na kapangyarihan para matulungan ka. Bilis, ang tagal-tagal ninyo. Kung hindi matatapos ang pagsisibak na ito, walang tulugan. Nanay, hipang ko yan. Yung masamang Liu Treihua. Kapag nakabawi na ako ang kapangyarihan, siya ang una kong ayusin. Narinig mo ba ikaw ang pinakamabagal sa buong baryo? Liu Chihua, ikaw na taksil na nakipagtulungan sa mga tulisan. Ano ang ipinagmamalaki mo? Ang yabang mo. Ngayon kailangan mo pa ring sumunod sa akin sa trabaho. Anong ginagawa mo? Sino ang nagtatrabaho na may kasamang pabigat na walang silbi? Sa kuta dagdag lang siya sa bibig na kumakain ng libre. Ibigay mo sa akin ang bata. Liu Treihua, gawin mo sa akin ang gusto mo. Pero kung saktan mo ang anak ko, lalaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Wala ng pagkain, may lakas pa kayo mag-away. Tama na. Oo nga, magbigayan na lang. Teritoryo ko ito, Song Lanying. Sabay na iting bayaran ng dati at bagong sama ng loob. Masama. May nahulog sa minahan. Naku! Yung asawa ko at ang iba nasa minahan di pa. Sino ang nahulog? Parang pangalawa ninyo, si Lu Yunfeng. Ano? Ano, may nangyari kay Segundo, kuya? Bilis, tulungan. Segundo, gising. Yunfeng, anong nangyari sa iyo? Di ko alam. Naku, baka nakasakit si Segundo, kuya ng salot. Bilisan ninyo, itaas ang manggas niya. Tingnan kung may pasa sa braso niya. Meron nga. Ito ay delikado. Mabilis kumalat ang sakit na ito. Kung hindi agad magamot, baka mawala ng buhay si Segundo, kuya. Kung magtagal ito, baka ang buong kuta ay hindi rin makaligtas. Ama, anong gagawin natin?
Wala ng ospital o gamot sa paligid. Anong mangyayari kay Yunfeng? Nanay, wag mo nang magpanic. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang pinagmulan ng sakit. Ang pagkain at tubig ang pinakamahalaga. Pero ako, maiksi ang mga braso at binti. Hindi ako makagalaw. Anong gagawin? Sana nandito si Kuya Kong. Segundo. Gising, huwag mong takutin si Teg. Segundo, Yunfeng! 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 Kakaiba, parang may gumagalaw sa ilalim ng batong iyon. Masama, may mga tulisan na dumarating, mag-ingat. Jinong Kong. Ikaw pala, paano ka nandito? Kuya Kong, ikaw pala. Huwag maingay. Ilang araw ang nakaraan na huli ko. Ang mga tulisan ng itim na kuta. Ayon sa kanila, may dala silang grupo ng mga magsasaka paakyat. Hinala ko kayo iyon. Kaya nagbalat kayo ako at pumasok. Napakadelikado niyan. Jinong Kong, dapat ingatan ninyo ang inyong sarili. Anong nangyari kay Lu Yunfeng? Malamang nakasakit si Segundo Kuya ng salot. Kuya Kong, buti na lang may pagkakakilanlan kang tulisan. Sama tayo, alamin ang pinagmulan ng sakit. Shoyer, maging mabuti ka ha. Jinong Kong. Huwag kayong mag-alala. Alagaan ko si Schwer. Tiningnan na ang balon kusina, lupa wala. Galing ba sa langit ang sakit na ito? I log. Ayon ang pinagmulan, ang mga bangkay ng baka at tupa sa itaas na agos, nabulok at nakontamina ang tubig. Nahanap na ang pinagmulan. Pero paano gagamutin? May paraan ako. Segundo. Hey, yung damo, yung may lilang ugat at gintong hibla. Bilisan ninyo, bunutin at sunugin hanggang magingabo. Kumikislap ang damong ito. Kumuha ka ng isang linta, kunin mo ang laway nito. Saish, pupunta na ko agad. Hirogin mo agad at ipahit sa sugat ni Segundo. Halika, ilabas mo ang kamay niya. Talagang epektibo. Yung kabilang kamay. Ang maraming tubig na ibinigay ng mga tulisan. Ininom yan, baka mabulok ang bito ka. Ito ang banal na tubig na dinalisay ng bunso ng pamilya Lu. Sinubukan ng tatay niya ang lesin kahit buhay ang kapalit, Ale. Ang anak mong lalaki ay nalalagnat at nagdedeliryo, subukan mo na. Bumaba na ang lagnat at lumi na ang mga pasa. Paano na tubig? Ay tong manting bata. Mukhang may kakayahan talaga. Kakarinig ko lang ang balita. Ang mga tao ng 6 na pinto ay patungo na rito sa Blackwind Fort. Ngayon lahat ay sumunod sa utos ko. Ang mga malalakas ay sumama sa akin. Ang mga matatanda may kapansanan at mahina. Manatili sa kuta, ang pamilya Lu. Ako na mismo ang haharap sa kanila. Sige, umalis na kayo. Tatay, nanay, kuya, ikatlong kapatid, huwag kayong umalis. Tandaan ninyong magsandi ng apoy bago umalis. Sunugin ang lahat ng matatanda, mahihina at may sakit sa loob ng kuta. Segundo gising, anong gagawin natin ngayon? Masusunog pa talaga tayo. Swear huwag kang umiyak. Manting bata, Yunfeng, sinasigip ko kayo. Sure, salamat sa sipag mo sa mga nakaraang araw. Pinagiling mo ang lahat. Kung hindi dahil sa tulong ni Kuya Sikong,
Wala akong magagawa mag-isa, Kuya Sikong. Anong plano mo ngayon? Ngayon tapos na ang sakit sa kuta, ang natitira ay ang grupo ni Shikongya. Kailangan ko silang mahanap. Bababalik ako sa bisera para magulat. Ikaw at si Segundo ay manatili sa kata. Magpahinga muna kayo. Kuya Sikong, pwede mo akong isama. Nang tumakas si Shikongya, iniwan lang niya ang mga may sakit. Ang tatay ko, nanay ko, at dalawa pa kong kapatid na lalaki. Lahat ay dinala niya. Kailangan ko silang mahanap. Hindi pwede yun. Pupunta ako para supuin ang mga tulisan. Ikaw na bata, anong gagawin mo dun? Kuya Sikong, nakita mo na ang kapangyarihan ko. Kaya kitang tulungan. Side. Manatili ka lang sa kuta at maghintay ang balita. Tiyak kong makukuha ko si Shikongya. At ibabalik ng ligtas ang tatay, nanay at mga kapatid mo. Sinong Sikong, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking pamilya. Segundo, si Shikongye ay isang mabagsik at malupit na tao. Ang tatay at nanay ay nasa kamay niya, baka nasa panganib. Hindi tayo pwedeng maghintay lang dito. Pero sinabi ni Jinong Sikong. Okay lang, sumunod tayo ng tahimik sa likod ng 6 na pinto. Mag-ingat lang tayo, walang mangyayaring masama. Iwan ko kung kumusta na sina Shuer at Yunfeng. Nanay, huwag kang matakot, si Juer ang aming manting swerte. Walang mangyayaring masama sa pangalawang kapatid. Tigilan ang daldal, umalis na tayo. Lagot, dumating na ang 6 na pinto. Magnanakaw, saan ka pupunta? Nasaan ang mga anak, ang pinuno? Dun. Sikongya, oras na para ayusin Eding away. Mabuti si Kongi. Dalhin lahat ng mga ito, bukas ng tanghali. Pugutan ng ulo sa basing gate ng lungsod bilang babala. Tayo, umalis. Panganay. Pangalawa, pangatlo. Teka, makinig ka. Tatay, nanay, kuya, segundo, lahat ay dinakip bilang mga tulisan. Dati, duman sina tatay at nanay sa malaking pagsubok, tulad ng sinasabi sa istorya, ngayon naman ang mga kapatid na lalaki. Malaking pagsubok. Yunfeng, Yunhui, Yunliu. Maka, anak ko. Balita ko, ang mga batang ito ay kasabwat ng mga tulisan. Taoning tagutom, wala nang pakialam sa ganyan. Sabing gobyerno, mas mabuti na maling patayin kaysa palampasin. Ang mga taong pinatay ko sa mga taong ito. Mas marami pa sa bigas na nakain ninyo. Kung papatayin ninyo ako ngayon, ang mga kapatid ko sa Blackwind Fort ay hindi kayo patatawarin. Anak. Ang kapangyarihan, bakit hindi gumagana? Tanghali na. Isa katuparan ang parusa. Mag-ialapin ng 6 na pinto. Akala niyo ba kung patayin ako, magiging payapa kayo? Sa panahon ng tagutom, hindi lamang mga tulisan ang kumakain ng tao. Hintayin ko kayo sa impyerno. Mabuti na matay. Tigilan ang pagpate. Ito ang gintong plaka ng kawalan ng parusa na ipinakaloob ng emperador. May kamalyan ang kasong ito, muling latising kagad. Shuer. Muntik na kaming mapugutan ng ulo. County na lang. Sa wakas, nagkakasama na aming pamilya. Mga kababayan, tingnan ninyo rito. Pagkatapos ng hirap, derating ang ginhawa. Sakit sa ulo at lagnat, huwag mag-alala. 3 tasang gamot, siguradong mawala. Ngayon, grand opening ng butika, bumiling gamot, libreng 3 pakete ng mint candy. Boss, mayroon ba kayong lahat ng gamot dito? Pumasok kayo, siguradong masisiyahan kayo. Tara, pumasok tayo. Ang galing. Tapos na ang town ng tagutom. Ang susunod na gawin ay, gamit ang matalas na paningin na king angkan ng Xuan. Tutulungan ko ang pamilya na makahanap ng bagong negosyo at yumaman. Jinong Sikong, dumating kayo.
Isang buwan kayong nawala, ngayon lang kayo nagpakita. Buti naman may konsensya siya. Hando ko itong munting regalo para sa pagbubukas ng inyong butika. Naku, nakakahiya naman. Ang botika naming ito. Kayo ang tumulong upang marentahan. Pwede pa bang tumanggap ng regalo? Ginang labis po kayo. Sa mga magkaibigan, hindi na kailangan yan. At kung hindi ninyo tatanggapin, baka sabihin ng munting bata na wala akong konsensya. Makitid ang utak. Hindi na kita kakausapin. Munting bata, ilang araw lang hindi nagkita. Medyo lumaki ka na yata. Kuya Sikong, ilang araw kayo mananatili ngayon? Nagbitiw na ako sa tungkulin ko sa 6 na pinto. Simula ngayon, sasamahan kita sa pagpapatakbong botika. Payag ka ba, munting bata? Oh, payag ako.